na ako. Are you blessed? Para naman napakalungkot napakalungkot. Are you blessed? Yes, siyempre, hindi lang dahil first Sunday, pero talagang dahil blessing talaga ang makasama natin ng Panginoon. Amen? Amen. Hindi naman ako kumbinsido sa sagot nyo, pero are we blessed? Yes, of course, no? Alam po ninyo, ang blessing ay hindi yan nasusukat base sa ating perspective ng blessing. Ang blessing po ay nasusukat yan sa perspective ni God. So kung kayo po ay gumising today, are you blessed? Kung meron tayong nakakain, kahit anong klaseng pagkain, are we blessed? Kung tayo ay may hininga, no? At ang ating lungs ay puno ng hininga, are we blessed? Yes, we are blessed. So, ngayon po tayo po ay mag-aaral at sabi, God's perfect timing. Actually, inilayo ko yung topic ko talagang dahil pasaway lang ako. Gusto ko lang talaga magpasaway. So, iniba ko ang topic ko. Pero ididikit ko pa rin sa perfect timing. Today po ay I would like to cast a stone that I hope I would be able to hit 2 birds. No? Narinig niyo na po yung kasabihan, 1 stone, 2 birds. I hope today ay makabato po ako, hindi makabato o makasakit ng kalooban, kundi mayroon isang bato na ang ang kanya pong mako-cover ay 2 pinaka-importante na sitwasyon sa ating buhay ngayon, sa ating lipunan, at higit sa ating church. At ang ating pong titulo na pag-aaralan, dahil nga po, fresh na fresh pa ako sa selebrasyon ng 50th wedding anniversary ng aking mga magulang. Alam nyo ba na nag-celebrate sila last Friday? 50 taon, half a decade. Pwede pakalakas konti po at pakiramdam kong hanggang mamaya ako'y mapapaos. So dahil ako po ay fresh pa dyan, at dahil pupunta tayo this Friday sa isang activity ng mga mag-aasawa, kaya ang atin pong titulo ay pinamagatan kong Marriage as a Follower of Jesus. Marriage as a Follower of Jesus. Ready na po ba kayo? Sino dito mga may asawa? Taas ang kamay. Mga mag-asawa mahiyain, ayaw pang magpabuko. Sino po mga may asawa? Yan. Sino ang gustong manatiling may asawa? Yes, amen. So, sino po sa inyo ang magsasabi that marriage can be a blessing? Kung ito ay blessing, ito ay maaaring maging blessing. Sino po ang magsasabi niyan? Taas ang kamay. Marriage can be a blessing. Wag po kayo magsisinungaling. Alam ni Lord. Kasi di ba hindi sa lahat ng oras ang marriage ay nakaka-bless. Tama? Amen? So, sino po ulit ang magsasabi, marriage can be a blessing? Paano naman yung mga magulang ko nag-celebrate ng ika-50th? Taas ang kamay! Taas ang kayway at iwagayway! Woo! Amen! So, marriage can be a blessing, no? Pero sino naman ang magsasabi, sino dito ang magsasabi that marriage is not a blessing? When it is not a blessing, wag na kayong magtaas ng kamay. Wag nyo ring sikuhin ang inyong esposo o ang inyong katabi, ano? At wag na rin kayong ngumiti. Dahil baka sabihin ng katabi nyo ay, halatang halata tayong hindi ayos kay Lord. Amen? So wag nyo na po yung anuhin. Marriage is a great blessing when it is a blessing. Huh? Amen? Naniwala kayo doon? Amen ako doon. Pag ang kasal, ang mag-asawa, ang pag-aasawa ay blessing at ito ay masaya, it is a blessing. Amen? But man, kapag ka po ito ay hindi blessing at ang ating pag-aasawa ay pinuputakti ng maraming problema, it can be very painful. Amen po? Nag-agree po ba kayo doon? Amen? Ang pag-aasawa po ay blessing kung ito ay masaya. Pero kapag ito ay maraming pinagdadaanan, ito po ay painful. In fact, marriage is a complicated thing kapag ito ay hindi na nagiging blessing. No? At ito po ay hindi ko opinion. This is not my opinion. In fact, sabi po sa Biblia, in Proverbs chapter 18, 22, no?
The man who finds a wife finds a treasure. Ulitin ko, the man who finds a wife finds a treasure. No? He finds blessing and he receives favor from the Lord. Amen po mga lalaki? Amen! Sabi nila, yes! Ang mga lalaki na nakahanap ng asawa, no, ay nakahanap ng treasure. Diba? Marriage is a blessing when it is a blessing. Pero kapag ito ay hindi blessing, sabi ng Proverbs chapter 18:22, the man, ulitin ko po, Proverbs 27:15, sabi po dito, a quarrelsome wife is as annoying as a constant dripping on a rainy day. Alam niyo po ba yun? Di ba pag may tumutulo? Drip, tok, 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 tok. Kahit mahina lang ang tulo, kahit sa guro, di ba dun sa gripo, di ba? Tok, tok. Gabing-gabi tahimik, yun lang ang naririnig mo. Tok, tok, tok. Kahit gusto mo magpahinga, mapapabangon ka. Tok, kasi bakit? Naiirita ka. Di ba? Sabi, a quarrelsome wife is as annoying as a constant dripping on a rainy day. Sabi ng mga babae, ay, ba't ganun? Parang di yata tama yun ah. Parang talagang inaapi mga kababaihan kahit Biblia. Well, hindi kayo, huwag kayong mag-alala. Binalanse ko yan. In 1 Jane, chapter 6:24, it says, it's better to step in warm dog poop or pass a kidney stone than to marry a man who is a self-centered, narcissistic jerk. SBIB. Amen ba mga babae? Sabi ng mga banal, ay, ba't naman siya nagsasalita ng ganyan? Poop, tsaka jerk. Badyon. But ito ang katotohanan. Sabi, mas mabuti daw, sabi sa 1 Jane, chapter 6:24, it's better to step in a warm poop dog, a dog poop. Or di kaya, alam mo yung mag-pass ka ng kidney stone, alam mo ba kung gaano kasakit yon? Yung bato mo na dumadaan. Alam mo ba yon? Sino dito nakaranas na ng matinding UTI? Hindi nyo alam yon? Ano, buhay na ba kayo? Ba't wala kang alam? Alam mo Tagalog yung UTI? Balisawsaw. Nabalisawsaw kayo? Sino dito nabalisawsaw? Kayo hindi? Ano kayo? Tao ba kayo? Hindi ka nakakabalisawsaw? Alright. Di ba? Napakahapdi. Pero sabi ni 1 Jane 6:24, mas gusto pa daw niya na makatapak ng poop o magkabalisawsaw na magrabe kesa mag-asawa sa isang self-centered, narcissistic jerk. Alam mo yung narcissistic? Yung siya na lang ang maayos, siya na lang ang laging tama, siya ang mabuti, siya ang ganon. At sabi ni 1 Jane, yan ay kinuha niya sa SBIB version. Alam mo yung SBIB? It should be in the Bible version. Amen? Kaya kahit hanapin niyo sa Biblia niyo, wala yan dyan. Okay? Kay 1 Jane lang yan, si 1 Jane. Ha? 6:24. Alam na? Alam na this? 6:24. Yes. Marriage is a blessing when it is a blessing. But it is complicated and painful when it is not a blessing. And so, ang mensahe po natin ay para sa mga mag-asawa at sa mga mag-aasawa at sa mga taong a-attend sa Friday at sa mga taong hindi a-attend sa Friday. Mayroon pang next year umattend kayo. Amen? Mahina. Makikita nyo mamaya. Now, bilang mga mananampalataya, ang gusto nating sagutin ay ang tanong, when it comes to following Jesus as Christians, what is marriage? Pagdating sa tayo bilang mananampalataya na sumusunod sa Panginoong Jesus, ano ba ang pag-aasawa?
At bakit ito importante na i-define natin kung ano ba ang pag-aasawa at yung mga walang asawa at mga single, sisiguraduhin kong gigisingin ko kayo mamaya. Alright? Bakit ito importante? It matters so much because how you see marriage shapes how you approach relationships. Kung paano mo tinitingnan ang pag-aasawa, ganun mo tinatrato ang iyong relasyon. It's incredibly important how we view marriage as follower of Jesus, because how we see marriage is how we approach relationship. Amen po? Ang challenge po is that, ito po ha, sa akin po kayo tumingin. Ang challenge po ngayon, mga panahon nito ay ito. Tinitingnan natin ang pag-aasawa bilang isang kontrata. Amen? Amen? Diba yan ang sinasabi? Isa lang yang kapirasong papel. Tinitingnan natin yan bilang isang kontrata. It is a contract between two consenting adults. In fact, kung gusto mong magpakasal, pwede kang pumunta sa church, hanapin ang pastor mo, magkasal kayo, at after noon, meron kayong ano? Di ba? Meron kayong pinapipirmahan. Amen? Alam po ninyo, simula nung ako'y parang 45, sunod-sunod ng pag-aanak ko sa kasal. Dati anak lang sa bata. Ngayon wala nang kumukuha sa aking ninang sa bata. Puro ikakasal na. Sabi ko, ano ba yan? Pero alam po ba ninyo, tuwing may makakasal, at sila po ay lumalapit sa akin para magpa-counsel, may mga bagay po akong ipinapaalala sa kanila at ito po ay isinama ko sa mensaheng ito. Tinitingnan natin ang kasal bilang isang kontrata. Kontrata ng dalawang tao na nagko-consent na sila ay magpapakasal. Kaya pwede ka pumunta sa church, lumapit sa pastor, magpakasal, pipirma na ang kontrata. Kasama ang limpak-limpak na sangkatutak na ninong at ninang na hindi mo naman nakilala. Amen? Meron nga akong ninang na matay at namatay na, hindi ko man lang nakitang anino. Tuwing tinitingnan ko yung marriage contract, sinasabi ko sa asawa ko, kilala mo ba to? Sabi niya, dumating ba yan? Oo. Anong binigay? Wala! Kaway! Kumaway-kaway. Sabi niya, bye. Ang daming pumipirma sa kontrata bilang witness. Amen? Or kung gusto mo naman at mas maliit ang budget, pwede kang pumunta sa mayor, magpakasal, at pagkatapos noon ay pipirma sa kontrata pagkatapos ng seremonya. Ngayon, kung medyo mas... Lahat kayo nakatingin sa akin, talagang nakikinig kayo. Ngayon, kung medyo mas bata-bata kayo, pwede kayong pumunta sa Amerika. Pumunta sa Las Vegas at magpakasal. At alam nyo ba, kahit si Elvis Presley, pwede kayo doong ikasal. Alam nyo ba, when you go to Las Vegas, alam nyo ba yun? Mga nagkakasal doon, kamukha ni Elvis. Ha? Alam nyo ba yun? You should check YouTube. Yung mga mami ko nagpunta yan dati sa Las Vegas. Di ba? Sangkatutak ang kamukha doon. 10 ang Elvis Presley magkakamukha. At yun ang mga magkakasal sa iyo, palakad-lakad lang doon sa city of Las Vegas. Pagkatapos, pipirma, kasal. Ang sabi nila, marriage is simply a contract. Pakinggan niyo po ito yung susunod. It is a legal agreement between two consenting adults. But according to Scripture, iba ang pananaw ng salita ng Diyos pagdating sa pag-aasawa. At gusto kong gamitin, walang iba kundi ang Panginoong Jesus kung paano niya dinescribe ang pag-aasawa in Matthew chapter 19, 4-6. Haven't you read, he replied, that at the beginning, the Creator, kanino niya yan kinote?
He quoted that from Genesis, the book of Genesis. Sabi niya, hindi mo ba narinig? At the beginning, the Creator made them male and female. And said, for this reason, a man will leave his father and mother and be united to his wife. And the two will become one flesh. So they are no longer two, but one flesh. Therefore, what God has joined together, let no one separate. Let this be a note to every one of us. Therefore, what God has joined together, let no one separate. Hindi yan galing sa 1 Jane, ha? Sa Matthew yan. Yung si 1 Jane, kalimutan nyo na yun. Therefore, what God has joined together, let no one separate. Marriage is from God, by God, ordained by God. It is not just a contract. Hello? Alam niyo po, nag-celebrate yung mamit dati ko ng 50 years. At ako bilang anak, hindi ko masasabing napakaganda ng relasyon nila kasi magiging naman akong peke. Nakita ko lahat ng maganda, hindi maganda, pangit, mas pangit. Pinakapangit, alam niyo yung bad, badder, baddest. Good, gooder, goodest. Alam niyo yun? Ganon. But 50 long years is a hard work. Because when you think about it, pag tiningnan natin na ang kasal ay based on contract, kapag ikaw, alam mo ba, ay nag-sign ng contract, ang ibig sabihin noon, look at me ha, when you sign a contract, why do you think you sign a contract? Bakit sa tingin mo pumipirma ka ng kontrata? Sige nga. Commitment. All right. What else? Huh? Covenant. What else? When you sign a contract, it is because you have a mutual distrust. When you sign a contract, it means meron kayong mutual distrust. Halimbawa, mag-hire ka, magpapatayo ka ng bahay. Di ba may contractor ka? Di ba pumipirma ka ng kontrata? Di ba? Hindi pwede may contractor ka, hindi ka pipirma ng kontrata. Bakit? Pag hindi kayo nagpirmahan ng kontrata at iniwan niya yung bahay mo nakatiwangwang, wala kang habol. Tama? So, ibig sabihin, pumipirma ka ng kontrata kasi pareho kayong walang tiwala sa isa't isa. So, kung mabuti ka sa akin, mabuti ako sa'yo. Pero kung hindi ka mabuti sa akin, I'm out, man. Tama ko, hindi? Totoo yun. Sa pag-aasawa ko, nakailang alsa balutan ako. See? Wala nakakaalam nun. Wala akong bukang bibig nung bata pa kami mag-asawa, kundi aalis ako. Lalayas ako. There was even a time naglayas ako, bit-bit ko, sinaksak ko ang mga gamit ko sa bag at yung charger ng telepono ay hila-hila at talagang nandun hila-hila. Because by nature, ang hirap, di ba sabi ni First Jane? Ano sabi ni First Jane? Mas mabuti pa na huwag ka nang mag-asawa para ka kasing tumapak sa poop. O meron kang matinding UTI. Kaya mas mabuti pa huwag ka na lang mag-asawa kung mapapakasawa mo ay alam nyo na. At pag mag-asawa kayo, wala namang tama at mali. Pareho kayong tama. Walang umaamin ng mali. Paminsan-minsan lang naman ako nagpipreach. Pagpasensyahan nyo na. Essentially, when you sign a contract, you are trying to protect your rights and limit your responsibilities. Karapatan ko to.
Eto lang ang responsibilidad ko. Di ba? Pag pumirma ka sa kontrata at may kontraktor ka, gawin mo nga to. Ay, sorry ho ma'am, hindi na ho yung kasama sa pinirmahan kong trabaho. Tama? Hindi ba sa mag-asawa ganon? Bakit ganon? I didn't sign up for this. Ang gusto ko, in health lang. Walang in sickness. Ano ba yung sinasabi doon? For better lang. Walang for worse. For richer at lalong walang poorer. Ang pinakain mo sa akin lahat, for poorer, worst, and sickness. Kaya I'm out. Anong klaseng buhay itong ibinigay mo sa akin? Hello? Gusto ko lang makasigurado sa kontratang ito na gagawin mong responsibilidad mo at gagawin ko ang responsibilidad ko. At pag hindi natin pareho ginawa, then we're out. The door is open. Kaya pala maraming tao nagsasabi, ganyan naman ang pag-aasawa, it's just a piece of paper. Kaya alam mo ba, marami ring tao, lalo na mga kabataan na nagsasabing, kung isang pirasong papel lang pala yan, bakit pa tayo magpapakasal? Tama ako? Kayo, kahit anong sabihin ko, talagang hindi kayo magsasalita? Niloloko ko lang kayo. Baka hindi na yun umupo sa harap. Huwag kayong mag-alala. Kahit ayaw niyong umupo, pipilitin nila kayo na diyan kayo uupo. Di ba? Gano'n naman pala at isang pirasong papel, ba't pa tayo nagpapakasal? At ito ay palagi ng tanong ngayon. In fact, it is a fair question. Dahil ang marriage ay papel lang. So why do we even have to bother? Dapat siguro mas maganda mag-live-in na lang tayo. Diba? In fact, alam po ba ninyo that I have been married to John for 21 years this November 16. Salamat, napakalakas ng palakpak nyo. Nabingi ako. Binging-bingi ako. Ang lakas ng palakpak. Nabingi ako. Binging-binging-bingi. Ako po ay 21 years ng kasal kay John ngayong November 16. Yan. Maganda yan. At alam po ninyo, hindi ko alam kung mabubwisit ako o maiinis ako kasi pag pumasok na ang month ng katapusan ng Oktubre, yung asawa ko, araw-araw. Buti sana kung once a day. Pero araw-araw, ilang beses sa araw, happy anniversary. Sa loob ko, ano ba ang tagal pa? Mabuti yun. Para naaalala mo na minsang kinasal tayo. Ay, kahit hindi mo na ipaalala. Alala ko na tayo kinasal. So this November 16, kami po ay magse-celebrate ng 21 years. And it is a blessing to be married to someone who truly honors his commitment to God in marriage. Kami po ay nagkakilala noong 1997. Parang 1996 o 1997, hindi ko na matandaan kasi alaga po siya ni Pastor Romy. No, at wala naman akong Diyos ko. wala naman ako talagang kaano-ano sa kanya. Nung siya po ay nakilala ko, siya ay isang ordinaryong nilalang. At tatandang-tanda ko itong iglesia namin, ito'y hindi naman ganito. Ito'y bukas. Kaya sabi ko nga sa inyo, pag bagyo, lahat kami talsik. Pag init, lahat kami, ewan ko, nag-aasim ang mga kilikili. At ito pa rin po ang stage. At wala naman akong gusto-gusto dyan sa asawa ko. At baka naman sabihin nyo, ang haba ng hair ko. Ayan ang nanay ko, tanungin nyo, hindi ko naman yan type. Sabi naman ni Ate, ay hindi naman talaga siya ang type ko. At ako ay mahilig sa mistisuhin, maputi. Ang asawa ko po ay dahil taga-probinsya, ay nung akala ko ay siya ay dark. Abay nung nahanginan na sa abroad, abay maputi pala. Pero noon siya ay dark. Sabi ko, ayoko dyan. At talaga namang hindi ko gusto. Wala man. Hanggang isang araw ng taon na yon, ng 1999.
No, 1997 ko siya nakilala. Wala akong Diyos ko, gusto-gusto. Yan naman ho talaga'y walang Diyos ko po, Lord. Payat na payat at talaga namang halatang kulang sa sustansya. Wag po kayo mag-alala, ako po'y nagpaalam kay Diyos. Sabi ko, okay lang ba na gamitin ko ang patotoo natin bukas? Oo, ano sasabihin mo? Wala. Sisiraan lang kita. Sisiraan kita na sisiraan sa kanila. Para akong bida. So, hindi ko po siya gusto. Pero alam po niyo marunong ang Diyos. Itong aisle na to, tandang-tanda ko, bagamat hindi ganyan ang sahig. Ang sahig ay semento. Tandaan nyo? At yung likod na yan ay control room na kahoy. Tandaan nyo? Na ito'y wala at ito'y dito ang asawa ko. Sunday after Sunday, tanungin nyo sa aking ama't ina, nandito siya nag-aayos ng mga kordon, naglilinis ng mic, ng mga gamit. Unang-una siya dito lagi, dito yung natutulog. Anino yan ni Pastor? Totoo po yun, di po ako nagpipray ng daddy ko. Hindi ko yan gusto, Diyos ko, Panginoong Jesus. Isang araw dumating po ako galing sa bahay. Nakatungo po akong naglalakad. At kagaya ng any Sunday, nandito siya sa harap naglaayos. Tandang-tanda ako, may boses na parang nagsalita sa akin at sabi niya, tumunghay ka. Pagtunghay ko, kitang-kita ko dito yung asawa ko, nag-aayos nga. Yung pagkawalang gana ko sa kanya, yung pagkawalang gusto ko sa kanya, nag-iba. Nung araw na yon, as God is my witness, kasi narinig ko, tumunghay ka. Pagtunghay ko, sabi ko, oh shucks. At ito'y araw-araw ko nakikita, ha? Kasama namin sa caroling na wala namang Diyos kong kaboses-boses. Diyos ko po, Lord, ito naman ay pinapatayan ng tatay ko ng mikropono at wala ka namang mapapala sa boses nito. Pagtingin ko, shucks, nag-aayos siya, tahimik. Nakita ko naglilingkod siya kay God. Ang sabi ko, grabe, ang gwapo pala nito. Totoo po yun! Totoo po yun, wala po akong bola. Kaya ang tandang-tanda ako, sabi ko nung gabing yon sa mami ko, Mami, sabi niya, ano yan? May tsura pala si John. Sa mami ko yun, una sinabi kasi alam niya lahat ng kalokohan ko. Diyos ko, Lord, alam ng mami ko. Diyos ko, alam niya, please release me. Di ba, Mother? So, alam niya, sabi niya, ay, oo, gwapo si John. Sabi niya, lalo na pag iyan inakapagbarkot, lumaklaki ang katawan, ay, ang gwapo niyan. Sabi ko, so tuwing umuwi ako, sabi ko, ang gwapo pala nito. Bakit di ko ito nakita? Bakit? Kasi hindi pa time. Meron pang, ano bang tawag doon? May tawag yung parang merong gulapa. Ha? Parang katarako, ano pa may mata ko. Hindi ko nakita. Ano po? At nung panahon na yon, 1997, simula ng taon na yon, natandaan ko nagkaroon ng research, ang tawag po ay the Pew Research. At alam po ninyo, makikita nyo, mula sa taon na yon, ng 1997 hanggang sa 2019, bumaba ang percent ng mga taong nagpapakasal. At alam po ninyo kung ano ang tumaas ng tumaas. Ito po yung mga taong nagko-cohabitate or yung mga nagli-live-in. Those who live together, sila po yung umakyat. At ito po ang gusto kong sabihin sa lahat ng magulang ngayon na may anak na teenager at mas bata. Listen to this. 80%, according to the National Center for Family and Marriage Research, 80% of teenagers is expected to cohabitate or makipag-live-in. Tingnan nyo, pansinin nyo.
Marami mga teenager nagpapakasal. Yung nagpapakasal yun dahil gusto nila magpakasal. Gusto nila kasi magandang gown. Diba? Maganda ang seremonya. Pero mas marami ang hindi. 80% of those kayong mga magulang na may anak today, yan po ang progression ng ating mga anak. At alam po ninyo, hindi ko sila mapipigil. Hindi ko sila mabiblame. Bakit? Because it's a decent plan. Kasi nga naman, ang kasal ay isang kapirasong papel. Kung saan ang responsibilidad ay pwedeng paghiwalayin. Magkahiwalay na responsibilidad pero nag-i-enjoy sa iisang benefit. Alam niyo yung moving Friends with Benefits? Hindi niyo na alam? Pwede niyong hatiin ang Netflix account ninyo. Di ba? For the glory of God. Para kayo makapag-save ng money. Pwede niyong hatiin ang inyong mga trabaho sa bahay. Shared responsibility. Pero iisa lang ang kama na hinihigaan. At iisang bungga-bungga lang, whatever you call it, ang ginagawa. It makes complete sense. Ang problema sa cohabitation is it actually decreases the odds of relational success. Ang problema sa mga nagsasama-sama ng ganyan, lalong bumababa ang tsansa na ang kanilang relasyon ay maging successful. It doesn't work that way. Kahit parang pwede, kasi nga naman, tingnan natin kung pwede tayong maging mag-asawa. Para kung hindi na natin gusto, pwede tayong maghiwalay. At walang kapirasong papel na nagbabind sa atin. That is what you call the cohabitation inertia effect. What happens is, instead na intentional tayong mag-decide to commit, napipilitan tayong mag-commit. Bakit? Pakinggan niyo po ito. Sasabihin mo, hoy, why don't we just, live in together? Mas cheaper, hindi muna tayo magpapakasal, tsaka na tayo magpapakasal pag may naipon na tayo. Alam nyo, ang dami ko nang narinig na ganyan. Wala akong nakitang nagpakasal. Kaya yung mga babae sasabihin sa'yo, tsaka tayo magpakasal pag nakaipon na tayo at magkasama na kayo sa bahay. That is a red flag. Hello? And so we co-sign an apartment. Di ba yung iba? Magkasama na sa apartment, magkasama na sa bahay. They slide into a commitment. And then we think, sige, magkasama na rin naman tayo sa apartment. Bakit hindi tayo mag-share ng bills natin? Isang phone bill, di ba? Kumuha tayo ng plan sa phone together. Makakasave tayo. Ganito, makakasave. Di ba ang ganda-ganda idea nun? Puro makakasave. Tapos, maya-maya, I love puppies. I love puppies. Kumuha tayo ng aso. Ang dami ko nakitang ganyan. May aso sila. Yun ang quote-and-quote anak nila. Hindi ko maintindihan paano isang tao nag-anak ng aso. Diba? Isang bahay, pareho, isang toothbrush. Yak! Hindi ko mag-get-lax. Pag nagtutoothbrush kami ni John, gusto niya isang toothbrush. Sabi ko, yak! Pag nagkukutsara, gusto niya, yak! Sabi niya, ba't ka nadidiri? Pag-asawa tayo, nahalikan na kita, uy. Palagi sa'yo sinasabi, ba't isang toothbrush? Tuwang-tuwa pa sa isang toothbrush. Sweat na sweat sila sa isang toothbrush. Oh my God! Kukuha ng aso, pag nagkamali, pag nag-away, maghihiwalay. O, kanino na ngayon yung asong yan? Sinong kukuha niyan? At ang nakakatakot, minsan
minsan, yung aso, nagiginang tao. Nagkakaanak, nabubuntis, and suddenly, you are incredibly entangled with one another, but not fully committed. Napilitan na kayong mag-entangle kasi nagkaanak kayo kahit hindi kayo totoong committed sa isa't isa. Amen? Napipilitan na kayong magsama kasi nandyan na eh. Hello? Diba? Siguro sabi nila, susunod pag per Sunday, wag tayong umatenda. Hindi natin alam kung ano next message ng isang yan sa Nubiem. So ano po nangyayari? And what that does is, it increases the pressure in the relationship. Lalong nagkaka-pressure yung relasyon. No? Hindi kayo ganun ka-committed, pero you are stuck. Alam niyo yung word na stuck? You are stuck and you are now invested. Wala ka na magagawa. Na-stuck ka na sa ganyan eh. Tama? Hindi ka na makakaalis. Nandyan ka na eh. Pero ang totoo, hindi ka pa, look at me, hindi ka pa ready. Pero napipilitan ka kasi andyan na. And the moment you start to feel stuck but not committed is actually the time it decreases the odds of success in the relationship. Walang nagiging successful ng pilit. Do you get it? Walang pilit na nagiging successful. Kahit na yung mangga, pilitin mo mang pitasin na hindi pa hinog. Walang sarap kainin. Tama? O dito mga mag-asawa. Tama? Lakasan nyo. Tama? Amen! Iparinig nyo sa kanila. Iparinig nyo. That's the truth. And it kind of made sense. No? And you don't even have to move together. Look at this. Hindi nyo kailangan magsama together. Minsan, andun yung lalaki sa bahay, nagbabahay-bahayan kayo. Nagfi-feeling kayong mag-asawa. Meron kang ilang damit, dala doon. Meron siyang ilang damit, dala sa'yo. Naghihiraman na nga kayo ng toothbrush. O minsan may dala ka rin naman toothbrush. Dala mo na rin yung pang facial mo. Dala mo na lahat dun sa banyo nyo. Mag-i-stay dun ng ilang gabi and then after, alis. And essentially, even though it doesn't seem like a very big deal in our culture today, kasi parang, itong mga bata na to, talagang ang ganda ng, itong mga bata na to, akala nyo mga inosente sila? Hindi sila inosente. Mayroon akong 18 years old na anak. Isang tingin ko palang alam ko na pag pinaglololoko niya ako kaya sinasabi ko, magsabi ka na ng totoo. Kung ayaw mong ilabas ko ang pamalong may nakalagay. Alam mo, may Bible verse, di ba? Kinukwento niya? May Bible verse yung pamalo. At habang pinapalo ko siya noon, nire-recite niya yung Bible verse. Akala mo lang yan, tayong mga magulang, pag tumingin tayo sa anak natin, parang sila na lang ang may pakpak. Anghel na anghel, walang magagawang mali. Diyos ko po! Yun ang akala mo. Meron kang kulaba. Yun ang gusto ko sabihin. Meron kang kulaba sa mata. Hindi mo nakikita ang totoong mga ugali nila. Diba? Sagot. Amen! Sasagot kayo talaga pag nasa harap ako. Dahil pwpersahin ko kayo. Sagot! Mga bata, dyan sa balkonahe, hindi kayo sasagot? Amen o amen? Amen! Amen yun! Akala nyo lang. Pero, sabi nga ng pelikula, akala mo lang pero, hindi! Hindi mo kailangan magsama. May time lang. Nagkikita kayo. And essentially,
ginagawa nyo, what we are practicing is we are practicing things that only married couples are supposed to practice. No? Minapractice mo yung mga bagay dahil nagbabahay-bahayan kayo, so pinapractice mo yung mga bagay na ginagawa ng mag-asawa. And then, pag hindi kayo okay, pag hindi na kayo okay, at hindi na kayo masaya, at nagkahulihan na kayo, at hindi pala kayo tapat sa isa't isa, you break up. And essentially, what do you practice by doing that? Because you were practicing marriage even though you're not yet married, and you are doing things when you're not yet married, and then pag hindi kayo nagkagustuhan, magbe-break kayo, what are you practicing? You are practicing divorce. Correct? Nagbabahay-bahayan kayong mag-asawa, and then pag hindi kayo maghihiwalay kayo, then you're practicing divorce. Kaya, no wonder, itong kultura natin ngayon at ang mga kabataan ngayon, they are so hot na mapasa yung divorce bill. Why? Because if I don't like you and I'm not comfortable with you, I am out of this stupid marriage. But that is not what God wants us to do. That is not what God wants us to do. And that's probably the reason why marriages are not working today. Alam po ninyo, this is not meant to be judgmental. At the end of the day, it's about how we see marriage, because how we see marriage shapes how we approach relationship. And I'm going to tell you this. When my son was still young, baby pa siya, hanggang nung siya'y toddler, pinagpipray ko na siya kung sino magiging future lifetime partner niya. And in fact, may nagtatatawa, maraming nagtatatawa sa akin, ano ka ba naman, ang bata-bata pa ng anak mo, pinagpipray mo na. Ba't kailan ko ipagpipray? Pag nagkagusto na siya doon, ang mata ko ang laki. Pag nagkagusto na siya doon, at wala na akong magagawa. So ngayon pa lang pinagpipray ko talaga, because his lifetime partner is very important business of mine, because that is his lifetime partner. Kung makakuha siya ng problema, drip, 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 drip na asawa, gabi-gabi maririndi siya. And I don't want that for my son. So I prayed. Kaya bata pa yung anak ko, sinabi ko, anak, we are this, we are that. Do not be equally yoked with the unbeliever. Kaya yon, yung una niya naka-MU, believer naman. Sumunod naman siya. Sabi ko, do not do that. Alam mo mga bata ngayon, they do not look at what we say. They look at what we do. Hindi yan nakikinig sa sinasabi natin, pansin nyo? Pag sinabi niyang, to the left. Pupunta yan saan? To the right. To the left. Sasabihin natin to the left. Pupunta siya, to the right. Hindi yan makikinig. Sasabi ko sa kanya, you will get hurt. Ay, wala eh. Nakantahan siya ni Manilyn Reynes. Kapag tumibok ang puso. Alam niyo ba yun ang siyang original? Si Manilyn. Ang unang kumanta nun. Wala ka nang magagawa kundi sundin ito. And ano siya eh, na-chuk-chuk siya eh. Kanaba naman. Napakagandang bata. Sabi ko, meron din talaga tong anak kong taste. Nagfo-flute. Ang gandang mag-flute. Ang mga magulang misyonero. Sabi ko, anak, sabi niya, Mom, she's a Christian. I know! But the timing, anak. Naku, talagang, sabi ko sa daddy niya, kausapin mo ang anak mo. Sabi niya, bakit anak ko na lang? Anak natin yan. So, kausapin mo ang anak mo. So, in short, kung umiibig, alam mo, di naman nila sasabihin sila eh. Pansin nyo? Parang mga showbiz, yung parang mga tangingi. Sila naman, sasabihin nila, hindi sila. Alam mo kung ano sasabihin nila? Tanungin nyo, ano? Sabihin nyo, ano? Ito lang, kinukulit ko 5. Ano? Hindi ako titig, ako alis dito. Ano? Mutual sila! Lagi silang mutual. Diyos ko. Ano ba itong mga
mutual. Mag-boyfriend at girlfriend sila. Nung araw, ganyan din. Pwede ka bang ligawan? Ganyan kami. Pwede bang manligaw? Napunta sa bahay. Tama? May dalang kung anong kabado yan. Ngayon, Diyos ko, ewan ko. Ganyan-ganyan lang ng emoji. Emoji ha? Hindi pa mukha ng lalaki yun, emoji. Mutual! Yuck! Yuck! Sabi ko, it's not good. Mutual daw sila. So, to make the long story short, the girl left. He was left here. He was so committed into sports. Hindi nakahintay yung babae. Nag-boyfriend ng iba. Nasaktan siya. Pero ano yung nakita ko sa kanya? Ano man sabi niya? I got hurt because, Diyos ko, my plan was to, and I told her this, my plan was to finish college, get my degree, aayusin kong magulang ko, and then I will go to Emporia, Kansas, kasi taga dun yung babae, and then I will propose marriage to her. Sabi ko, wow. Sabi niya, see mom, wala akong planong mangolekta ng babae. For life, ang gusto ko. That should be how we should teach our kids. Hindi yung 10 ng boyfriend, 10 ng girlfriend. Ano, wala ka pang napili dyan? Hey, hello? Ilang bang lalaki at babae pang ating hanap bago tayo makapili? Pili ka ng pili, diyan ka lang din para sa bungi. Do you get that? Amen? Amen! Ayaw nyo mag-amen? Wala akong pakels. You see, hindi ito being judgmental. It's just that Christian marriage is not just a contract. It is actually a very holy covenant before God. Because while a contract is based on mutual distrust, a covenant is based on mutual commitment before a holy God. Are you guys listening? Amen. If you think marriage is just, alam mo, pakilig-kilig, you're wrong. In fact, in the Old Testament, the Hebrew word for covenant is berith. Berith. And it literally means cutting. Nagpuputol. Kung mapapansin ninyo, nung dumating ang Panginoong Jesus sa New Testament, He gave us a new covenant. Pero nung binigay niya yung covenant na ito, ng new covenant, to save us and to forgive us from our sins, nung ito ay ibinigay niya, hindi niya ito binigay ng libre. It was a covenant, which means may blood sharing, may cutting, may berith. Nakuha po ninyo yun? In fact, kaya itong service na ito ay hindi para sa bata. Kaya yung mga umiingay-ingay na bata, ayaw nyo na, hindi mo na maintindihan yan. In Hebrew, kapag sa Old Testament nagpakasal, itong mag-asawa, pag sila ay nabasbasan na ng priest, sila ay, at nasabi na nila ang kanilang vow, sila ay pupunta na sa lugar ng bride, na ang tawag ay Hapa. C-H-U-P-P-A-H, Hapa. Or go to the Chapa. Hapa. It is like a chamber kung saan doon nila i-consummate ang kanilang kasal. Doon sila hapa-hapa. Tama? Mga mag-asawa, ito naman mga mag-asawa, parang inosente. Walang alam sa mundo, Diyos ko. Doon sila hapa-hapa. And can you imagine, habang nagdidiwang sa labas, ang mga tao, yung mga guests, at ito namang mag-asawa ay hapa-hapa. Maya't maya, inilalabas nila ang puting cloth. Para ano? Para ipakita sa mga tao ang blood of virginity nila. To prove that there was a cutting, a covenant berith. And what God has joined together in a holy covenant, let no one separate it. It is holy, it is righteous, it is a covenantal commitment before God.
At alam nyo sa Old Testament, kapag ikaw ay pumasok sa covenant, no? Sila ay naglalakad paikot-ikot at 7 times sinasabi nila, if we break our word, no? Kapag sila ay pumasok sa covenant, 7 beses sila umiikot-ikot at sila ay nagpapatay ng bull. At sinasabi nila, kapag binrake namin ang word namin sa covenant na ito, nawa, kung paano namin pinatay ang bull na yan, ganun din ang mangyari sa amin. Hapa-hapa! 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 Itong mga mag-aasawa, akala mo talagang... Speaking of sex, let's talk about sex. Sex is a great part of marriage. Do you agree? Diyos ko, 3 lang nagsalita. Parang hindi naman ako makapaniwala. Sex is a great part of marriage. Amen? Umuwi na nga kayo sa bahay nyo. Sabi nga nila, ang mga lalaki daw ay nag-iisip ng sex. They think about sex 19 times a day. That's the truth. Hindi ako nag-isip, hindi ito galing sa First Jane, ha? Galing ito sa research. Men think of sex 19 times a day. Sa tingin nyo, ilang beses nag-iisip ang mga babae ng sex sa isang araw? Diyos ko, itong mag-asawa, alam mo, nakakatawa kayo. Nung nag-asawa kayo, kunwari mahiyain kayo. Pero nung magbo-boyfriend kayo, hindi kayo nahihiyang maglampun-tsyung-tsyungan dyan sa mall. How do you think? 10 times. 19 times, lalaki nag-iisip about sex. Women think of sex 10 times. So if you're going to do the math, kung 19 times nag-iisip ang lalaki about sex, at 10 times lang ang babae, ano kaya iniisip ng mga babae? Most of the time. What do you think? Wow, kayo ng banal responsibility. At yung mga lalaki, dahil nag-iisip sila ng sex, hindi sila nag-iisip ng responsibilidad. Talagang this is a gender issue, he? Women, if they are not thinking about sex, they think of food. You don't? Yes! Hindi! Ako, lagi ako nag-iisip ng food. Kayo hindi? Ano kayo? Ayaw nyo kumain? Basta ako lagi akong food. Kaya pag galit ako, ang number 1 panuyo sa akin na asawa ko, tara, kain tayo sa labas. Oh, yes. Diba? Pagkano ang gusto ko marinig na tanong, saan mo gusto kumain? Oh, yes. So dahil nag-uusap tayo about that, the important question is, how do we live with sexual integrity in a culture of sexual brokenness? And to answer the question, we have to remember that it actually depends on how we define marriage. Uulitin ko, because how you see marriage shapes how you approach sex. How you see marriage is how you approach sex. Kayo, gusto nyo naman magpakasal? Ikaw, gusto mo na? Ikaw? Oh, hindi pa pala. Hindi pa pala nyo gusto. Bakit kayo girlfriend ng girlfriend, boyfriend ng boyfriend, hindi pa pala nyo gusto magpakasal? Wala kayong tigil. Kating-kating ng mga talampakan ninyo. Hindi pa pala kayo handa magpakasal. Wala pa kayong perang pampakain sa mga bata. Pipilitin niyo yung asawa niyo mag-breastfeed para mura. Pwede ba? Kung wag mong pilitin, kung walang lumabas na gatas, ugat na ang nalabas. Pinipilit mo pa para makatipid kasi hindi ka nga ready magpakasal. Pero ready kang chapa-chapa, hahapa-hapa. Woo! 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 Diba? Ready ka. Pero hindi ka ready sa consequence, ha? Hindi ka ready. Scripture teaches us that as Christian marriage is a covenant, listen to this, Christian marriage is a covenant between a man and a woman for
life. As scripture tells us in Hebrews 13:4, marriage should be honored by all, and the marriage bed should be kept pure. Meaning, if you're not married, kung wala ka pang asawa, dapat i-honor mo ang covenant of marriage. Hindi yung mga mag-asawa lang ang nag-honor, pati yung walang asawa. So kung wala kang asawa at may boyfriend ka lang, you should honor the covenant of marriage. Do you get that? Kailangan ko na itong i-drive kasi yung church, wala nang alam isipin kundi hapa-hapa. It should be undefiled. The marriage bed should be undefiled. Scripture teaches us the principle that the only kind of God-honoring sex is sex within the covenant of marriage. At siguro sasabihin ng mga kabataan, wow, heavy. Paano kung hindi pa kami kasal and we're still dating? At kami ay mutual. Ephesians 5:3, let that be the answer. Among you, there must not even be a hint of sexual immorality. Hindi yan 1 Jane, ha? Ephesians yan. This is God's standard because the gift of love-making is so holy, reserved for the intimacy of a covenant marriage. Amen? Hindi, standard to ng Diyos. At itong pag-make love or pagsisex, ito ay naka-reserve para sa covenant of marriage. Because it is so holy, because it is so intimate, because it is righteous, and because it's pure, there should not be a hint of sexual immorality. Well, siguro tatanungin nyo, what about premarital sex? Well, that's actually more of a hint. You think? Sabi dito, there should never be a hint of sexual immorality. Paano yung premarital sex? Well, parang lagpas na yun sa hint. Right? Amen? Mga kabataan, nag-uwian ng mga kaluluwa nyo? Naiwan yung katawan nyo rito, pakibalikan. Right? What about, hindi naman namin ginagawa yun eh. Alam mo na, mga normal lang. Ephesians 5:3, there should never be a hint of sexual immorality. So, anong ibig sabihin nito? Paano kung alam mo na, yung nag-ano kami, pero hindi namin ginagawa yun yung yun na yun, hindi namin ginagawa yun. Hindi talaga namin yung ginagawa. Pero nag-ano kami, pero yun, hindi talaga kami doon. Ephesians 5:3. The standard is so high. Jesus' standard is so high. Kaya wag ako ang balingan ninyo. Ang Panginoong Jesus ang sisihin ninyo. When you take the standard, it gets ridiculously high. You could not make an argument na sa sobrang taas ng standard ng Diyos, ang hirap minsan abutin. What about, alam mo na, wala naman akong boyfriend or girlfriend, wala akong ka-MU, pero alam mo na, ako lalaki, kaya gustong-gusto ko nagpo-post. Nang gusto ko ipakita ang mga 12 packs. Alam mo nung panahon namin, walang lalaking nagpo-post ng hubad ang itaas. Bastos yun. At wala ring matinong babae na tumitingin sa tiyan ng lalaki. Bastos yun! Pero ngayon, wow! What a hottie! 6 packs, baby! Yung mga post sa bench,
ng mga lalaking, ewan ko ba, nakasuot ng, ano ba yan, yung swimming trunks, sabi ni Pastora. Swimming trunks, nakasuot ng bahag. Para silang mga nakabahag. Kitang-kita, ha? Kaya tuloy yung mga lalaki, hirap na hirap ang standard. Lahat gustong magpa-six-pack. Eh, hindi naman kayo lahat magkaka-six-pack. Kasi depende yan sa genetics. Kaya kahit magpakamatay ka, hindi ka makaka-six-packs. Okay? Eh, paano kung nagpo-post ako ng, alam mo na, it's just an itsy-bitsy teeny-weeny yellow polka dot bikini. Bakit mo pinupost? Yang nakabikini ka for your 5,000 followers to see. Ano gusto mo palabasin? Kaya tuloy inggit na inggit kami lahat eh. Kasi ikaw na lang ang kaya magbikini. At kami, ano kami? Nasa beach kami, nakasuot kami ng palda. Pantalon. Bakit? Hindi namin kayang bikini. It's up to you. Ephesians chapter 5 verse 3. Hindi yan, First Jane ulit ha. If you even like look lustfully at someone else, you are committing adultery in your heart. Sino nagsabi niyan? Sino ba? 5 lang nakakilala? Sino nagsabi niyan? Si Jesus! Pag tumingin ka lang sa isang tao na may lust ka, oh, that's adultery. Walang usap-usap. Wala na yan. Oh, ako ba nagturo niyan? Huwag kasi akong sisihin nyo. Ang sisihin nyo si Jesus. Sa kanya kayo mabwisit. Huwag sa akin. The standard is incredibly high. So high that I can almost guarantee that no one here, including myself, could cope to that. Kaya anong pinapakita nito? Revealing our desperate need for Christ and our desperate need for grace. It is not about condemnation or judgment. It's about an equal need for the forgiveness of God and the power of God to enable us to live a life that is pleasing to God. Hello, church! Nasaan kayo ngayon? Natulala kayo? Palakpakan nyo naman ang Panginoon. Siguro sa panahon na sasabihin nyo, oh my God, ang corny mo. 2020s na ngayon, outdated ka na. God is such a prude. God is not prude. Ang gusto lang niya, maunawaan nating lahat that God, listen to this, God is pro-sex. He is, wala man lang nag-amen? Hindi kayo happy? Ako happy. God created sex. Hindi ko na nilagay dyan. Proverbs 5:19. Sabi, gusto nyo malaman, saan katutakang as ang mga verses sa Bible. At isa dito, may her breasts satisfy you always. Sabi ng isang brother, sa Biblia pala yun. Aba, hindi ko alam. It's there in the Bible. Saying that God is for sex. He created sex. The problem with the church is, para tayong laging pasong sa sex. Hindi nyo mabanggit yung word, huwag mo sabihin ng sex, ba John, in Jesus' name. Huwag mo sabihin ng sex, ba John. Sabihin mo sa anak ba John? Bakit bad? Bakit bad? I was teaching my son about sex when he was grade 1. Kanino ko iaasa na magturo yung anak mo? Saan matututunan ng anak ko ang sex? Sa mundo? Yun ang ine-expect ko na magturo sa anak ko about sex? Yung mundo? That's why when he was in grade 4, umuwi siya sa bahay, natulala. Alam mo ang sabi niya? Mabuti na unahan ko. Alam mo sabi niya, Mom, RJ talked to me about sex. Okay? You know what he told me? What? There's blood. The man is eating and there's blood. And I was like, that is what the world will tell your kids.
Sex is not bad. Tatapusin ko to, kaya wag na kayong tumingin sa relo, tatapusin ko to. Kahit na bukas na mata, tatapusin ko to. Sex is not bad. Hindi siya masama. Pero ang sinasabi ng Diyos sa ating lahat is you wait, 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 wait. Because that is the perfect time. Wait. Because this is righteous. Because sex is holy. This is a gift reserved for the covenant relationship that Scripture calls marriage. Hindi ito para sa lahat. Hindi ito dapat kinukonsumo ng lahat. Ito ay para lang sa mag-asawa. Kaya naiinis ako pag merong mag-asawa na nasa mall, ayaw nilang maglambingan. Ako nabubwisit. Ayaw nila maglambingan. Ano lang mag-holding hands. Ano magyakapan. Maghalikan. Bakit? Nakakadiri. Ba't ka matidiri? Ba't ka natidiri? Noon nga boyfriend mo yan, hindi kayo kasal? Gaganyanan kayo sa mall? Hindi kayo nahiya? Ngayon mag-asawa kayo, nahiya kayo? Di ba? Pag magkasama kami mag-asawa sa mall, minsan nahiya din ako eh. Kasi sabi ni John sa escalator, sabi ko, ha? Nakakahiya. Ba't ka nahihiya? Ba't mag-asawa tayo? Maingit sila. Tapos, kaya minsan sasabihin niya, alam mo, malamang sinasabi ng mga tao, naku, kabit yan. Kasi bakit? Di ba? Aminin nyo, pag yung kasama other man o other woman, mas malambing sila. Pero pag mag-asawa, laging, yung isang babae nandito, yung lalaki nandun. O yung lalaki na uuna, yung babae na huhuli. Hoy, nasaan ang ama mo? Tawagin mo ng ama mo. Di ba? Tawagin mo ng ama mo. Yung ina mo talaga. Do you understand? Pero pag gumagawa ng mali, hindi napapahiya. Dapat mag-asawa, halikan ng halikan sa mall. Halikan ng halikan. Ayaw nyo? Bahala kayo. God is not some kind of prude. Kids. God is not some kind of prude trying to forbid you from your physical enjoyment. He wants to protect you because He loves you. He wants to bless you with righteous intimacy, and He wants to protect you from some of the emotional pain that you may know. Pag pinilit mo to, masasaktan ka at itasabihin ko 5 daliri ko, sasampuin ko pa, walang pumasok sa ganito na hindi nasaktan ng sobra-sobra. Wanna bet? Di ba sakit? Para kang engot. 10 taong ka nang iyak ng iyak, hindi ka pa makamove on. Pwede ba? Huwag mo akong sabihin naka-move on ka na. Kausapin mo na lang yun, mauuto mo pa, ako hindi. Dumaan na rin ako dyan. Nagka-depression nga ako dyan eh. He wants to bless you. And if you try this, you will have heartbreaking experiences. Heartbreaking experiences. Tama ako. Some of the crushing disappointments that God does not want you to have. God is not trying to limit you. He loves you. He wants to bless you. He wants to protect you. He wants you to have something incredibly special. So, paano kung may nagawa na tayo and we feel condemned? Don't feel condemned. God is not here to condemn you. You may be convicted, pero that is the working of the Holy Spirit. So what do? You apologize to God. Diba? Pwede mo sabihin, God, I messed up. Please forgive me. Kung mag-asawa kayo na meron kayong problema at nandun kayo sa point na etong buhay ninyo, God, forgive us. We messed up. We messed up. Hindi ko po alam sa inyo. But you know, I have a weird marriage. Weirdo po talaga yung marriage namin ni John. Sobrang weird. But it is a happy marriage. It's not a perfect marriage, but it is a blessed marriage. We don't want a normal marriage.
Why? Because normal marriage, normalcy means divorce. Divorce is normal. Normal means broken. Normal is saying you are staying for the kids. Narinig mo na yun? Huwag tayo maghiwalay para sa mga bata. Ba't kayo magsasama para sa mga bata? Nagsasama na lang kayo para sa mga bata? Nakakahawa ako sa mga bata. Kung talaga naaawa ka sa mga bata, kayong dalawa mag-ayos, no? Hindi yung magsasama kayo para sa mga bata na utang na loob pa ng mga anak nyo na nagsama kayo, tapos nakikita nila, nag-aaway kayo, sisigaw kayo, nagbabatuan kayo, basag lahat ng baso, plato, at wala na kayo natirang gamit. Tapos sasabihin mo, oh, basta ha, nakakita nyo. Alam mo, hindi kami perfect ng yung ama at angko. Pero alam mo, magkasama kami. Ay, sana naghiwalay na nga lang kayo. Dahil basag lahat ng gamit natin. Dahil wala kayong ginawa kundi magbasagan. Parang mga engot, babasagin, tapos bibili. Babasagin, bibili. Ba't hindi na lang plastic? Do you get it? Being normal is, maghiwalay tayo. Yan ang normal. Sinaktan mo ako. Nagkasala ka sa akin, maghiwalay tayo. Yan ang normal. But God doesn't want us to have a normal marriage. He wants us to be weird. Hindi yung nag-i-stay ka para sa mga bata. Nag-i-stay ka kasi may covenant kayo kay God. You want to be different. And if you want to be different, you have to have a different approach. Patapos na po ako. Alam po ninyo, kung meron po tayong nagawang hindi maganda sa ating buhay, whether may asawa ka, wala kang asawa, isa lang ang bagay na gusto kong palaging sinasabi. That there is always a second chance with God. Kung hindi kayo magkasundo mag-asawa at bukang bibig nyo, hiwalay ang puti sa dikolor, there is a second chance with God. Kung ikaw ay nakagawa na ng hindi tama sa Panginoon, there is a second chance with God, and a third chance, and a fourth chance, and His grace is amazing. There is no sin too great for the grace of God. Alam po ninyo, kami po ni John ay, sabi ko nga, mag-anniversary kami na yung 16. Nung kami bagong kasal, we just wanted to be normal. Normal lang. Pag galit ako yung laging nag-aal sa balutan. Hindi ko na mabilan sa daliri ko ang pag-aal sa balutan. Hindi na nga siya apektado eh. Ang ginagawa niya, nilalak niya na yung door. Kaya pagbabalik ako, Hoy John, buksan mo pinto! Buksan mo pinto! Kasi nilak niya. Kaya ang ginagawa ko, nagpa-duplicate ako. Diba? Bad trip ka, akala mo may isa mo ako. Kaya kung ayaw mong buksan, meron akong duplicate, may lock. Gusto namin normal. Si John, siya yung tipo ng tao na parang siyang nakakainis. Pag nagalit siya, 2 weeks, 15 days, hindi niya ako kinakausap. Kahit na magpa-ikot-ikot ako, jumping jack ako, kahit himatayin ako. Alam niyo gagawin niya, kunwari naghimatayin na ako para mapansin. Alam niyo ginawa niya, tiniris-tiris niya. Gawin niyo itong mga lalaki para alam niyo kung nagdadrama lang. Tiniris niya ang kuko ko, ang sakit pala. Ginanon niya yung kuko ko, kasi nagising ako. Sabi niya, oh, gising ka na, tumayo ka na. Hindi man lang niya ako inaamo. Gusto niya normal. Pero nung inumpisahan naming ilagay ang Diyos ahead of our desires, nung inumpisahan naming unahin ang Diyos bago ang mga karapatan namin. Karapatan ko to bilang asawa. Something beautiful started to happen. Alam po ninyo, isang natutunan ko, yung karapatan, bagamat tama, hindi niya kayang isalba ang relasyon. Responsibility does. At nung tinake namin na, sige, let's be crazy about this marriage. Gawin natin to for God. Nag-aaway pa rin kami. Sinasabi ko sa kanya, sinasabihan ko siya, in Jesus' name! Pero simula nung nag-share kami ng vow, noong November 16, 2002, God united us
into a holy covenant. Hindi ko po masasabing maganda, perfect. Yun ang mami ko. Siya ang makakapagpatunay. May mga away kami na nandun siya. Amen? Nakakatuwa din at bago ako magtatapos, siguro bibigyan ko rin ng konting pasalamat ang aking mga magulang. You know, my mom and my dad, they're not perfect. Pero hindi ko sila narinig na nagsisigawan. Hindi sila nagbabasagan. Mukha o plato, hindi nilang ginawa. Sa harap ko, hindi ko nakita. At tandang-tanda ako, there was a time nag-away kami ni John at sa sobrang galit ni John, lumabas siya ng pinto, nagpalamig siya. Hindi siya nag-alsabalutan. Ako yon, hindi siya nag-alsabalutan. Umalis siya, gabing-gabi. Sabi ko, shucks, saan kaya ito pupunta? At nung time na yon, ang drama namin pinagdadaanan, nandun kami sa bahay namin sa Kainta kasi pinapagawa namin yung bahay. At tandang-tanda ako yung mami ko natutulog sa kwarto. Sabi, Mami! Sabi niya, ano? Sabi ko, Mami, umalis si John. Ano? Umalis si John. Saan pumunta? Sa labas. Bakit? Nag-away kami, Mami, kasi ganito. At alam niyo, yung mami ko, never niya ako kinampihan, nor ang daddy ko. Hindi ko narinig ni minsan na kinampihan nila ako pag nag-away kami ni John. Ang daddy ko laging, ayusin niyo yan. Hindi ang kalooban ni Lord. Ganon. Kilala niyo man daddy ko, di ba? Punong-puno ng emosyon nung bata-bata siya. Ayusin niyo yan. Hindi yan kay Lord. Paano kayo makakapaglingkod kung ganyan ang buhay ninyo? Ang mami ko, sabi lang ng mami ko sa akin, nasa si John? Lumabas nga, Mami, umalis. Paano? Sabi niya, matulog ka, babalik yun. Mami, lumabas siya. Sabi niya, dalabang damit? Wala, babalik yun. Sabi niya, sabi ko, Mami, anong gagawin ko? Ang gawin mo, matulog ka na, Jingjeng. Matulog ka. Sabi niya, ano ka ba? Ikaw ang asawa. Umakto kang asawa. Ano't iiyak-iyak ka? Pumunta ka sa kwarto, magpahinga ka. Ayusin niyo ang relasyon niyo, nakakahiya sa bata. Babalik yon. Sabi niya, tandaan mo to kahit anong mangyari. Ikaw ang asawa, huwag mong ibaba ang sarili mo. Alam niyo, tinandaan ko yon. Ang hirap. Kasi pag mag-aasawa kayo at ikaw babae lagi, ano ba? Bakit? Di ba ganun mga babae? Pero tinandaan ko, sabi ng mami ko, tandaan mo yan. Ikaw ang babae, huwag kang bababa. Nandiyan ka sa lugar mo. Gamitin mo pag-asawa mo. Pumunta ka sa kwarto, alagaan mo ang anak mo, matulog kayo. The next day, dumating ng aking asawa, natulog sa park. Sa play park na subdivision. Nakatatlong play park siya kasi lagi siyang pinapalis ng gwardiya. No, bumalik siya. Ang mami ko, nag-aayos papasok. Sabi niya, John, halika nga. Alam mo, hindi ako nakikialam sa yung dalawa ni Jingjeng. Word for word to, Pero isang bagay lang ang gusto kong sabihin sa'yo, Sa susunod na mag-away kayo, huwag mong iiwanan ng mag-ina mo. Ulitin ko yan. Huwag mong iiwanan ng mag-ina mo. Sa susunod na gawin mo, iwan ang mag-ina mo, hindi ka na makakabalik, John. Tandaan mo yan. Kaya kong buhayin niyang asawa mo at ang anak mo. Kaya kung ayaw mong gawin ko yan, huwag kang aalis. Kung mag-away kayo sa loob ng kwarto, diyan kayo pumirme. Huwag kang aalis. Kalalaki mong tao, aalis ka? At alam nyo, hindi na yun ulit na ulit. Kaya pag nag-aaway kami ni John, at gustong-gusto naming lumabas ng pinto, may aalis, huwag mong hawakan ng pinto. Hindi ka aalis. At kahit ako din, pag siya, yan, aalis ka. Sige, umalis ka. So doon kami, para kaming timang sa loob ng kwarto. Hindi laging nagkakasundo. But hey, 21 years is not bad, 21 years is not bad. At patuloy kaming inaayos ng Diyos, kagaya ng mami at daddy ko. Tinanong ko, papakasal pa kayo ulit? Sabi ng daddy ko, tsaka ng mami ko, ayoko na. Ayaw na namin. Tama na to hanggang 50. Hindi na kami, sabi ko, magpaparinyo pa ba tayo na? Hindi na. Okay na to. Ako, gusto ko ng 50. Kasi nakita ko, maganda pala, 50 years. Nakita ko sa mami at daddy ko,
nakita ko that this marriage is a commitment. So sa mga mag-asawa, we stick it kasi sabi nga palagi ng Diyos, the covenant is not between you and your wife. Sabi ni John, the covenant is with God. At sa mga hindi pa nag-aasawa, huwag niyo munang pagpraktisan ang bagay na hindi para sa inyo. Hintayin niyo ang plano ng Diyos. Pwede ba natin siyang bigyan ng malakas na palakpak? Habang tinatawag ko ang praise and worship. Meron po ba tayong natutunan? Tatanggapin niyo pa po ba ako sa next per Sunday? Sige po, palakpakan natin si God. Sige po, ini-invite po namin ang lahat na tumayo. So church, as we sing this song, patuloy po tayong lumapit sa ating Panginoon. For truly we will approach Him and will believe His word of truth no matter what. Sparrow, your eye is on the sparrow, and your hand, it comforts me from the ends of the earth to the depth of my heart. Let your mercy and strength be seen. You call purpose as angels understand. For your glory may you draw all men as your love and grace demand. Come on, yes, I will run to you. Your
nga po, O Diyos, Lord, we run to you, O God. Sa panahon na ito, O God, na alam ko lahat kami nangangailangan sa inyo. With this message that we heard today, alam ko po na marami sa amin, Panginoon, ang nangangailangan ng pinakamalalim na biyaya mo at pinakamagandang pagpapatawad mo, O Diyos. Patuloy kaming lumalapit sa iyo, O Diyos, and we ask that you will heal us, O God. Gagamutin mo kami. Ang mga pamilyang naririto, ang mga mag-aasawang naririto, ang mga kabataang naririto na nakarinig ng magandang plano mo para sa pag-aasawa. I pray, Lord, that you will continue, God, to assert to us the importance of the covenant of marriage. I-heal mo kami sa aming maling pananaw sa pag-aasawa at ilagay mo kami sa tamang landas nito. Kami man ay may asawa na o wala pa. May our perspective of marriage change according to what the scripture describes it to be. Holy, holy and beautiful, O God. Ito pong dalangin namin. Patuloy kaming lumalapit sa inyo at nagpapalinis sa lahat ng amin pong mga karumihan, sa aming mga spouses o sa aming mga sarili, O Diyos. Linisin po ninyo kami. Bagamat ang iyong salita hindi sa lahat ng oras magandang pakinggan, ngunit ito ay kagaya ng isang gamot na kahit gaano man kapait sa pag-inom, ngunit nakakapagdulot naman ng kagalingan. Nawa ito ang makita namin sa salita mo. It is better that we are hurt by the truth of your word than we continue to move and walk around carrying the sins that are actually burdening us, hindering us from being close to your Son, Jesus Christ. Lord, we run to you. We run to you, God. And we continue, Lord, to ask for forgiveness. We continue to rely on your grace as we move forward in our relationship with you. Panginoon, O Diyos, aming Ama, dinadalangin ko ang bawat mga kapatiran na naririto, ang bawat mag-asawa, ang bawat mga anak, ang bawat pamilya. Lord, pagpapalain mo nga po sila, O Diyos. Wala po kaming dalangin kundi ang bawat tahanan ay pagharian nga po ninyo. Ikaw po, Panginoon, na maghari, O Diyos, sa bawat relasyon, sa mga nagkakasakitan, sa mga relasyon, O Diyos, na puno ng sugat, na hindi naghihilom, O Diyos. Ang dalangin ko, God, pumasok ka sa kanilang mga tahanan, and may your healing power continue, God, to manifest in each and every homes that are represented today, Rabashakkarabashe. Ito po ang dalangin namin, Panginoong Jesus. Hilumin mo ang mga kabataan na nasira, O Diyos, nasaktan, may mga pinagdadaanan. Hilumin mo sila sa pangalan ni Jesus. Hilumin mo ang bawat isa sa amin, O Diyos, para mabigyan ka namin ng mataas na kapurihan. Para masabi namin, yes, we have been healed by our Christ. Yes, the power and grace of our Lord is true in our lives. Yes. Ito po nawa ang aming maging patotoo. Salamat, Panginoon, at binisita mo kami ngayong linggo. At sa aming pag-uwi, bitbitin nawa namin ang pagpapala mo sa pananalapi, sa aming kalugsugan, sa aming mga relasyon, at sa aming spiritual na paglakad sa iyo. Pinagpapala ko ang bawat isa, kasama ng lahat ng natipon na pananalapi para sa paggamit nito sa aming iglesia. Pinagpapala kong lahat ng mga miyembro at lahat ng manggagawa mula sa aming mga pastor, pababa ng lahat ng tao sa iglesyang ito. At anuman ang gawa ng kaaway at patuloy niyang panggugulo ay hindi namin pinapayagan in Jesus' name. Maghari ka, Lord Jesus. Magpatuloy ka, O Diyos, maranasan namin ang pagmamahal mo sa aming buhay. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, kami po ay nagsasabi ng Amen and Amen. Salamat, palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Amen. Church, truly